Nagbalik si Tim Tszyu matapos dominahin si Dennis Norha via unanimous decision. Middleweight ang laban sa Australia ngayong araw, April 5. Walang iniwang duda si Tim Tszyu matapos walisin ang laban sa buong 10 rounds. Kontrolado niya ang laban gamit ang matitinding jab at body shot. Unti-unting binasag ni Tim Tszyu ang depensa ng dating undefeated na si Norha. Kahit nagkaroon ng sugat si Tim Tszyu sa kalagitnaan ng laban, nanatili siyang kalmado hanggang makuha ang malinis na panalo. Nagtala pa siya ng isang knockdown mula sa round 4. Sa panalong ito, susunod na target ang laban kay Errol Spence ngayong taon. Tingin ko mga boss, hindi magandang tune up ito para kay Errol Spence dahil galing sa mahabang bakasyon. Ang kagandaan nito kung manalo si Spence kay Tim Tszyu, siguradong mabibigyan ulit ng magandang pagkakataon. Baka biglang angat ang rankings ni Spence sa super welterweight. Sa ibang banda, Oguni, sinabing mas mahirap daw kalaban si Tapales kumpara kay Janrel Casimero. Sinabi niya sa post-fight interview, mas technical ang galawan ni Marlon Tapales kumpara kay Casimero, kaya mas madali daw talunin si Casimero. Pero kung titignan naman ang naging laban ni Oguni kay Casimero, muntik na nga talaga babagsak si Oguni dun eh. Malalakas ang patama ni Casimero sa kanya pero matibay din talaga. Kaya hindi siya tuluyang bumagsak pero mapapansin naalog si Oguni. Kaya tingin ko kung tumagal ang laban ni Oguni kay Janrel Casimero, hindi tatagal si Oguni. Kung titignan naman ang laban ni Oguni kay Marlon Tapales, naging technical talaga pero hindi masyadong nahirapan si Oguni. Kasi dinaan niya sa puntos at nagipag-outbox kay Marlon Tapales. Mas madali nga lang talaga ma-outbox si Casimero dahil fighter siya. Umaabante at bumibira ng malakas. Si Casimero kasi handa niyang isugal kahit tamaan siya, basta makatama din siya ng solid. Sa ibang banda, kahit dehado si Fergal McRory kay Magsayo, kung babalikan nyo yung mga laban niya mga boss, warrior itong si Fergal McRory. Galing din ito sa super featherweight at umakyat sa lightweight 135. Halos parehas lang sila ni Magsayo na galing sa super featherweight. Meron nga isang laban si Fergal McRory na natumba siya, pero muling bumangon at gumanti, tinapos niya sa stoppage ang kalaban. Nakuha lang niyang isang talo mula kay Lamont Roach Jr. Natapos ito sa TKO. Pero kung titignan yung naging laban nila, pinahirapan din niya si Lamont Roach. Kaya tingin ko palaban itong si McRory mga boss, hindi ito basta-basta matutumba. Kailangan dito kapag napabagsak na ni Magsayo, tapos na yung hindi nababangon. Pero kung makakabangon pa yan si Fergal McRory, lalaban pa yan. Base sa mga nakarang laban niya, warrior din ito, talagang batak. Kung pagbabasehan ang huling laban ni Magsayo, umabot siya ng 10 rounds kay Jorge Mata. Umabot din siya ng 10 rounds kay Eduardo Ramirez. Kaya malaki din ang porsyento mga boss na aabot ito sa decision, pabor kay Magsayo. Malaki pa naman ang panalo kay Magsayo, taya mo 1,000, manalo ka ng 3,250 sa decision. Pero kung tayaan mo si Magsayo by knockout, ang 1,000 mo mananalo lamang ng 440 pesos. Kaya hindi rin basta-basta kalaban itong si Fergal McRory dahil naghanda rin yan ng todo. Desidido din yan na talunin si Mark Magsayo. Kita nyo naman yung katawan niya mga boss, batak.